Magandang gabi, kaibigan. Bago ka tuluyang magpahinga, samahan mo muna ako. Huminga ka ng malalim. At sa bawat pagbuga, pakawalan mo ang lahat ng alalahanin ng maghapon. Dadalhin kita ngayong gabi sa isang ginintuang bukirin sa Pampanga, sa ilalim ng tirik na araw. Doon, sa lilim ng isang matandang puno ng mangga, ilang magsasaka ang nakahanap ng tunay na yaman hindi sa masaganang ani, kundi sa katahimikan ng isang simpleng pinagsaluhang tanghalian. Kaya't ipikit mo na ang iyong mga mata. Ipahinga ang iyong puso. Hayaan mong ang payapang kwentong ito ang maghatid sa iyo sa mahimbing na pananaginip sa isang lugar sa Pampanga, kung saan ang langit ay kasing lawak ng mga pangarap ng mga magsasaka. Ang katanghalian ay hindi lamang isang sukat ng oras. Ito ay isang damdamin, isang sagradong sandali ng pamamahinga na ipinagkakaloob ng lupa sa mga anak nitong nagpapagal. Ang sikat ng araw ay isang kumot na ginto na banayad na bumabalot sa bawat uhay ng palay, na nagiging sanhi upang ang buong bukirin ay magmistulang isang dagat ng kumikinang na esmeralda. Ang hangin na may dalang amoy ng murang palay at halumigmig ng lupa ay tila isang buntong hiningan ng kalikasan, isang paalala na sa gitna ng lahat ng pagod, mayroong kapayapaan na naghihintay. Ito ang tagpo sa araw-araw na dula ng buhay. Sa bukid, sa pag-akyat ng araw sa pinakatuktok nito, ang mga anino ay lumiliit at nagtatago, at ang init ay nagiging isang mabigat na yakap na bumabagal sa bawat kilos. Isa-isang humihinto ang mga magsasaka. Ang tunog ng mga pala at asarol na bumabagsak sa lupa ay napapalitan ng katahimikan. Isang katahimikang may bigat at kahulugan. Dahan-dahan, inilalapag nila ang kanilang mga kasangkapan. Ang bawat piraso ng metal at kahoy ay saksi sa kanilang pawis at pagsisikap. Ang kanilang mga likod na bahagyang nakukuba na sa maghapong pagyuko ay dahan-dahang umuunat, at ang kanilang mga mata na kanina'y nakatuon lamang sa lupang binubungkal ay nagsisimulang maghanap ng kanlungan. Sa gilid ng malawak na palayan, isang matandang puno ng mangga ang matikas na nakatayo. Ang kanyang malalabay na sanga ay tila mga brasong nakaunat, nag-aalok ng lilim at ginhawa. Ilang salinlahi na ng mga magsasaka ang nasilungan nito. Ang bawat ugat nito na nakabaon sa lupa ay tila may kwentong ibinubulong tungkol sa mga panahong nagdaan. Dito, sa ilalim ng kanyang mapagpalang lilim, nagtitipon ng mga kaluluwang napapagod. Sila'y naglalakad ng marahan. Ang kanilang mga paay mabibigat sa putik. Ngunit ang kanilang mga mukhay may bakas ng kasiyahan. Ang kasiyahan ng isang nagtrabahong may katapatan. Unang dumating si Tata Berto, ang pinakamatanda sa grupo. Ang kanyang balat ay kulay lupa, kulubot na tila mapa ng kanyang mahabang buhay sa bukirin. Bawat guhit sa kanyang noo at sa paligid ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng mga kwento ng tag-araw at tag-ulan, ng masaganang ani at ng mga bagyong sumalanta. Hindi siya nagsasalita. Sa halip, umupo siya sa kanyang paboritong lugar, sa isang malaking ugat ng puno na naging likas na upuan. Isinandal niya ang kanyang likod sa katawan ng puno at ipinikit ang kanyang mga mata. Humihinga ng malalim na tila ba ninanamnam ang bawat sandali ng katahimikan. Para sa kanya, ang pamamahinga ay isang ritual, isang paraan ng pakikipag-usap sa lupa na kanyang minamahal. Sumunod na dumating sina Mang Kiko at Lito, magkumparing laging magkasama sa tawanan at trabaho. Si Mang Kiko,
Isang ama na ang mga balikat ay may pasan na pangarap para sa kanyang pamilya, ay may daladalang isang maliit na lalagyan ng pagkain na maingat na binalot sa dahon ng saging. Si Lito naman, na mas bata at may nunal sa gilid ng labi na laging tila nakangiti, ay may bit-bit na isang pitsel ng malamig na tubig. Grabe, pari, ang tindi ng sikat ng araw ngayon, sabi ni Lito habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Parang ayaw na akong payukuin ulit. Ganyan talaga. Lito, sagot ni Mang Kiko na may mahinang tawa. Pero isipin mo na lang, ang init na yan ang nagpapatamis sa mga bunga ng mangga at nagpapahinog sa palay. Kaibigan din natin yan. Naupo sila malapit kay Tata Berto na iminulat ang kanyang mga mata at tinanguan sila bilang pagbati. Naglatag sila ng isang lumang banig na gawa sa buri, isang maliit na espasyo na magiging kanilang mundo sa susunod na oras. Isa-isang binuksan ang mga baon. Ang simpleng tanghalian ay nagmistulang isang pista. Ang amoy ng adobong manok na niluto ni Aling Rosa, asawa ni Mang Kiko, ay humalimuyak sa hangin ang pinaghalong anghang ng bawang, asim ng suka, at alat ng toyo ay sapat na para gisingin ang anumang natutulog na panlasa. Kasama nito ang kaning isinangag na may kaunting bawang na nananatiling mainit-init sa loob ng lalagyan. Hala, tikman nyo itong luto ni Mrs. Alok ni Mang Kiko. Ang kanyang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. Espesyal daw yan ngayon. Kumuha si Lito at Tata Berto. Ang bawat subo ay tila isang pagkilala sa pagmamahal na inihalo sa bawat pagkain. Hindi kailangan ng maraming salita. Sa bawat ngiti at tango, naipapahayag ang lahat. Naglabas din si Lito ng ilang hinog na manggang kalabaw na pinitas niya kaninang umaga. Ang matamis at makatas na laman nito ay perpektong panghimagas. Isang regalong mula mismo sa kalikasan. Mayroon ding suma na binalot sa dahon ng saging, malagkit at siksik, na gawa naman ng ina ni Lito. Habang sila'y kumakain, nagsimulang dumaloy ang mga kwento. Kasing natural ng pag-agos ng tubig sa mga pilapil. Unang nagbahagi si Mang Kiko, at sa kanyang boses ay may halong saya at pangamba. Alam niyo ba, si Junjun, yung panganay ko, nakapasa sa universidad sa Maynila. Sabi niya, habang ang tingin ay nasa malayo, tila tinatanaw ang kinabukasan ng kanyang anak. Inhinyero ang gusto niyang maging. Hay, naku, malaking gastos. Pero kailangan kayanin. Para sa kanya yun, tumango si Tata Berto. Mabuting bata yang si Junjun, matalino at masipag. Malayo ang mararating niyan. Kiko, huwag kang mag-alala sa gastos. Ang mahalaga, may pangarap ang anak mo. Ang pera, kikitain natin yan dito sa lupa. Ang simpleng mga salita ng matanda ay tila gamot na nagpapakalma sa puso ni Mang Kiko. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang mga alalahanin upang pagaanin ang usapan. Si Lito naman ang nagkwento at ang kanyang boses ay puno ng sigla. Naku, naalala ko tuloy yung kalabaw kong si Bantay kahapon. Grabe, pare. Ang kulit nakawala sa kulungan. Abay pinuntahan yung tanim na kamote ni Aling Patching. Ayun, nagpiesta galit na galit si Aling Patching. Pero noong nakita niya yung itsura ni Bantay na puno ng putik ang bibig, abay natawa na lang din. Sabi niya,
Mukha raw akong managinip na manalo sa loto bago pa niya singilin yung kinain ng alaga ko. Nagtawanan sila. Ang tawa ni Lito ay malakas at nakakahawa, habang ang kay Mang Kiko ay mahinhin. Maging si Tata Berto ay napangiti, at ang mga guhit sa kanyang mukha ay tila lalong lumalim. Ang kanilang mga halakhak ay sumama sa ihip ng hangin. Isang musika na nagbibigay buhay sa katahimikan ng bukirin. Ilang saglit pa, may natanaw silang papalapit. Isang babaeng may daladalang bilao sa kanyang ulo. Naglalakad ng may katatagan sa makitid na pilapil. Siya si Aling Nena, ang nag-iisang naglalako ng kakanin sa kanilang lugar. Ang kanyang pagdating ay laging isang masayang sorpresa. O mga iho, mukhang masarap ang kainan ninyo diyan. Bati niya. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng mga paninda niya. Heto, may bibingka akong bagong luto. Tikman ninyo. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Inilapag ni Aling Nena ang kanyang bilao at umupo na rin kasama nila. Tila bahagi na talaga ng kanilang maliit na samahan. Ibinahagi niya ang kanyang bibingka na mainit-init pa at may amoy ng sinunog na dahon ng saging. Bilang kapalit, binigyan naman nila siya ng adobo at kanin. Ganoon ang buhay sa bukid, isang walang katapusang palitan ng biyaya. Maliit man o malaki, ang kwentuhan ay nagpatuloy tungkol sa presyo ng palay, sa paparating na kapistahan, sa bagong apo ng isa sa kanilang mga kapitbahay, mga simpleng usapan tungkol sa simpleng buhay. Ngunit sa bawat salitang binibitawan, lalong tumitibay ang kanilang pagsasama. Ang lilim ng puno ng mangga ay naging isang sagradong espasyo, isang simbahan na walang pader, kung saan ang dasal ay ang kanilang mga kwento at ang bendisyon ay ang kanilang pagkakaisa. Habang ang araw ay dahan-dahang gumagalaw pakanluran, ang hangin ay tila lalong lumamig. Ang mga tunog ng kalikasan ay muling naging maririnig, ang huni ng mga ibong pipit na naghahabulan sa mga sanga, ang malayong huni ng mga kuliglig, ang banayad na pagaspas ng mga dahon ng palay. Ang mga magsasaka ay sumandal muli. Ang kanilang mga tiyan ay busog at ang kanilang mga puso ay puno. Ang kanilang paghinga ay naging mas malalim, mas payapa. Ang kwentuhan ay unti-unting humina, napalitan ng isang komportabling katahimikan. Sila'y nakikinig na lamang hindi sa isa't isa, kundi sa tibok ng puso ng lupang kanilang sinilangan. Ito ang kanilang paraiso, isang piraso ng langit na natagpuan sa ilalim ng isang puno ng mangga, sa gitna ng isang mainit na katanghalian sa Pampanga. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay hindi isang kawalan ng tunog, kundi isang presensya. Ito'y may sariling bigat at init, isang kumot na yari sa pinaghalong busog na sikmura, nagpapahingang kalamnan at mga kwentong pansamantalang isinantabi. Ang malakas na tawa ni Lito ay nag-iwan ng isang masayang alingaw-ngaw na dahan-dahang humina, at ang mga alalahanin ni Mang Kiko, bagamat naroon pa rin, ay tila mga alon na humampas sa pampang at ngayon ay marahang bumabalik sa dagat ng kanyang isipan. Sa ilalim ng puno ng mangga, ang bawat isa ay pumasok sa kani-kanilang munting mundo. Si Lito, na kanina'y puno ng buhay, ay sumandal sa isang makapal na ugat at kumuha ng isang maliit na sanga. Gamit ang kanyang mapurol na itak, nagsimula siyang mag-ukit. Walang partikular na hugis, basta't sinusundan lamang niya ang guhit ng kahoy. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa bigat ng mga gamit sa bukid, ay naging magaan at maingat. Para sa kanya,
Ito ang kanyang paraan ng pagninilay ang paglikha ng isang bagay na maliit at walang saysay mula sa isang bagay na handog ng kalikasan. Si Aling Nena naman ay dahan-dahang inayos ang kanyang bilao. Ang bawat piraso ng natirang bibingka ay maingat niyang ibinalik sa pagkakatakip ng dahon. Ang kanyang mga galaw ay puno ng paggalang sa kanyang paninda, sa biyayang nagbibigay buhay sa kanya at sa kanyang pamilya. Bago siya tumayo, lumingon siya kay Mang Kiko na ang mga matay muling napako sa abot tanaw sa hanay ng mga puno ng kawayan sa malayo na tila pader sa pagitan ng bukid at ng kabihasnan. Nakita ni Aling Nena ang hindi nakikita ng iba, ang anino ng pag-aalala na muling gumuhit sa mukha ng ama. Bilang isang ina rin, alam niya ang bigat ng pangarap na ipinapasan para sa isang anak. Lumapit siya ng bahagya at bumulong, na tanging si Mang Kiko lamang ang nakarinig. Huwag mong masyadong isipin, Kiko. Ang mga anak, parang mga ibon yan. Kailangan nating palakasin ang kanilang mga pakpak para sa araw na kailangan na nilang lumipad. Ang mahalaga, alam nilang mayroon silang pugad na laging pwedeng uwian. Ngumiti siya at marahang tinapik ang balikat nito bago tuluyang tumayo. Oh, sige na. Mauuna na ako sa inyo. Marami pa akong lalakarin. Nagpaalam siya sa lahat at muling ipinatong ang bilao sa kanyang ulo. Naglakad palayo ng may parehong katatagan tulad ng kanyang pagdating. Naiwan si Mang Kiko na dala-dala ang mga salita ni Aling Nena. Tama siya. Ngunit ang puso ng isang ama ay hindi ganoon kadaling pakalmahin. Tumingin siya sa kanyang mga palad magaspang, makalyo, at may mga peklat mula sa mga sugat na matagal nang gumaling. Ito ang mga kamay na nag-aruga kay Junjun, nagpalaki, at nagsumikap para maibigay ang lahat ng hindi niya naranasan. Naalala niya noong bata pa ang kanyang anak, noong ang mundo nito ay ang bukirin lamang. Sila'y magkasamang nagpapalipad ng saranggula, tumatakbo sa mga pilapil, at naliligo sa irigasyon kapag sobrang tindi ng init. Ang bukid ang kanilang palaruan. Dito, ligtas si Junjun. Ngayon, ang kanyang anak ay tutungo sa isang mundong hindi niya kabisado, isang gubat na gawa sa semento at bakal, kung saan ang mga tao ay mabilis maglakad at madaling makalimot. Paano kung magbago siya? Paano kung makalimutan niya ang amoy ng lupa pagkatapos umulan? Paano kung ang mga pangarap na iyon ay kainin siya ng buo? Ang mga tanong ay mga langgam na gumagapang sa kanyang isipan. Nag-iiwan ng kaunting kati at kaba si Tata Berto, na kanina pa tahimik sa kanyang sulok, ay nakamasid lamang. Hindi niya kailangang marinig ang mga sinabi ni Aling Nena o basahin ang isip ni Mang Kiko para malaman ang bumabagabag dito. Nakita na niya ang ganyang tingin ng maraming beses sa mga ama na naghahatid sa kanilang mga anak sa sakayan ng bus, sa mga ina na naghihintay ng sulat mula sa malayong lugar. Ito ang walang hanggang kwento ng paglisan at pag-asa. Dahan-dahan, pinulot ni Tata Berto ang isang tuyong dahon ng mangga na nalaglag sa kanyang tabi. Hinaplos niya ito. Pinagmasdan ang bawat litid na tila mga ugat ng ilog na dumadaloy patungo sa isang sentro. Hindi siya tumingin kay Mang Kiko nang siya ay magsalita. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong na sinasabayan ng ihip ng hangin. Tingnan mo itong dahon, Kiko. Simula niya, naging berde ito, sariwa, nagbigay ng lilim. Ngayon, tuyo na at nalaglag. Pero bago siya nalaglag, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa puno. Ang puno naman, nananatiling matatag, nagpapalago ng mga bagong dahon.
Ganyan din ang mga anak natin. Huminga siya ng malalim. Pinapalaki natin sila. Binibigyan ng lakas mula sa ating mga ugat sa lupang ito. Pagkatapos, darating ang panahon na kailangan nilang bumitaw sa sanga. Lilipad sila kung saan sila dalhin ng hangin. Ang ilan, babagsak malapit sa puno. Ang iba, dadalhin sa malayo. Pero ang ugat, Kiko, ang ugat na pinanggalingan nila, hinding-hindi magbabago. Basta't matibay ang pagkakakapit niya sa lupa. Kahit anong hangin ang dumaan, hindi matitibag yung pagkatao niya. Itinuro niya ang bukirin. Ang lahat ng ito, patuloy niya, ang init ng araw, ang lamig ng tubig, ang hirap ng pagyuko, ang saya ng ani. Lahat yan, nakatanim na sa puso ni Junjun. Yan ang lupa niya. Kahit saan man siya mapadpad, daladala niya yan. Magtiwala ka sa pagpapalaki mo. Magtiwala ka sa kanya. Pagkatapos noon, muli siyang nanahimik. Ibinaba niya ang dahon at ipinikit ang kanyang mga mata. Sapat na ang mga nasabi. Ang mga salita niya ay hindi utos o payo, kundi isang paalala, isang dampi sa balikat na nagsasabing, "Naiintindihan kita." Ang mga salita ni Tata Berto ay tila tubig na idinilig sa nag-aalab na isipan ni Mang Kiko. Dahan-dahan, humupa ang kanyang mga pangamba. Tama si Tata Berto, ang pagkatao ni Junjun ay hinubog ng bukid na ito. Matatag ito, napangiti siya ng bahagya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng pag-asa. Ang init ng katanghalian na kanina'y tila isang kalaban ay naging isang duyan. Ang banayad na ugoy ng mga sanga ng mangga ay isang himig pampatulog. Ang hangin ay bumubulong ng mga kwento ng kapayapaan. Isa-isa, sila'y nilamon ng antok. Unang sumuko si Lito. Ang kanyang pag-ukit ay huminto. Ang maliit na sanga at itak ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay na lumuwag. Ang kanyang ulo ay tumagilid. At isang mahinang hilik ang nagsimulang humalo sa mga tunog ng kalikasan. Si Mang Kiko, na ngayon ay may payapa ng isipan, ay sumandal din sa puno. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib at ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng gusot, ay naging makinis at kalmado. Sa kanyang pagtulog, marahil ay pinapangarap niya ang isang bukirin kung saan ang kanyang anak ay isang batang tumatakbo. Walang malay at masaya, ang huling pumikit ay si Tata Berto. Bago siya tuluyang magpahinga, iminulat niya ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang dalawang kasama. Ang kanilang mga mukha ay payapa sa kanilang pagkakahimbing. Tiningnan niya ang malawak na palayan. Ang bawat uhay ay sumasayaw sa ihip ng hangin para sa kanya. Ito ang larawan ng buhay. Isang siklo ng pagod at pahinga, ng pag-aalala at kapanatagan, ng pagtatrabaho at pag-ani. Ang lupa ay nagbibigay at ang lupa ay kumukuha. Ngayon, sa sandaling ito ay nagbibigay ng biyaya ng pagtulog. Isinara niya ang kanyang mga mata at ang kanyang paghinga ay naging malalim at mabagal, kasabay ng ritmo ng lupa sa ilalim ng lilim ng matandang puno ng mangga. 3 katawan ang nagpapahinga, 3 puso ang kumakalma. Ang kanilang mga pangarap, simple man o malaki, ay pansamantalang isinantabi upang bigyang daan ang isang regalong mas mahalaga pa sa ginto, ang biyaya ng isang payapang tanghali. Ang buong paligid ay naging isang sagradong lugar ng pamamahinga, kung saan ang tanging gumagalaw ay ang mga anino sa lupa at ang mga ulap sa langit. At sa saglit na yon, ang lahat ay tama. Ang lahat ay nasa tamang lugar.
Ang panaginip ay isang bangka na naglalayag sa isang dagat ng katahimikan. Para sa tatlong magsasaka, ang kanilang paglalakbay ay malalim at walang sagwan. Ngunit tulad ng lahat ng paglalayag, mayroon itong hangganan. Ang pagkising ay hindi isang biglaang paghampas ng alon sa pampang, kundi isang dahan-dahang pagbabago sa ihip ng hangin. Ang hangin ng hapon ay may ibang dalang kwento kaysa sa hangin ng tanghali. Ito'y mas malamig, mas banayad, at may dalang amoy ng mga bulaklak mula sa kalapit na mga hardin at isang pahiwatig ng paparating na ulan sa malayong kabundukan. Ito ang unang humalik sa pisngi ni Tata Berto. Hindi siya nagulat. Ang kanyang pagising ay kasing tahimik ng kanyang pagtulog. Iminulat lamang niya ang kanyang mga mata at ang mundo ay unti-unting bumalik sa kanya ang luntiang bukid, ang asul na langit, ang mga anyo ng kanyang mga kasamang natutulog pa. Umupo siya ng tuwid at inunat ang kanyang mga braso. Ang mga buto niya ay tumunog ng bahagya. Isang testimonya sa mga tao ng pagbabanat ng katawan. Hindi siya gumamit ng relo para malaman ang oras. Tumingala siya sa araw na ngayon ay nagsisimulan ng kumiling pakanluran. Tiningnan niya ang mga anino na ngayon ay mas mahaba na, humahaba na, tila mga daliring humahaplo sa lupa. Alam niya, oras na, ngunit hindi niya ginising ang kanyang mga kasama. Sa halip, pinagmasdan niya sila. Nakita niya ang payapang mukha ni Mang Kiko na kahit sa pagtulog ay tila nakangiti. Ang bigat na kaninay nakapasan sa balikat nito ay nawala. Ang idinulot ng maikling siesta ay higit pa sa pahinga ng katawan. Ito ay isang paghilom ng kaluluwa. Tumingin din siya kay Lito na ang bibig ay bahagyang nakaawang at ang mahinang hilik ay patuloy pa rin. Sa kanyang kabataan, ang pagtulog ay isang ganap na pagsuko, isang malalim na balon na walang alaala. Pinagmasdan sila ni Tata Berto na may ngiti sa kanyang mga labi. Sila ang kasalukuyan at ang hinaharap ng bukirin. Siya ang nakaraan na patuloy na nagbabantay. Isang langaw ang dumapo sa ilong ni Lito. Kinunot niya ang kanyang noo sa pagkakatulog. Iwinasiwas ang kanyang kamay. At sa isang iglap ay nagising. Ay, pusa. Bulalas niya. At agad na napaupo. Napakamot siya sa kanyang batok at tumingin sa paligid na may halong pagkalito na tila naghahanap ng panahong nawala. Grabe. Ang sarap ng tulog ko. Anong oras na, Tata Berto? Hapon na. Iho. Simpleng sagot ng matanda. Sapat na ang pahinga. Naghihintay na muli ang lupa. Ang boses ni Tata Berto ang gumising kay Mang Kiko. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng marahan. Walang pagmamadali. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga dahon ng mangga na sumasayaw sa saliw ng hangin. Lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa lupa. Pakiramdam niya ay gumaan. Ang mga alalahanin niya tungkol kay Junjun ay hindi nawala. Ngunit nagbago ang mga ito ng anyo. Mula sa pagiging isang mabigat na bato sa kanyang dibdib, naging mga buto itong handa niyang itanim. Diligan ng tiwala. At hintaying umusbong. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Mukhang maganda ang panaginip mo, pare. Puna ni Lito. Oh, Lito, sagot ni Mang Kiko. Napanaginipan ko, nag-aani raw tayo at ang ani, sobra-sobra sa sagana. Nagsimula silang kumilos. Ang bawat galaw ay may bagong sigla. Ang banig ay maingat na tiniklop ni Lito. Ang mga lalagyan ng pagkain ay isinilid ni Mang Kiko sa kanyang bayong.
Inubos nila ang natitirang tubig sa pitsel. Ang bawat lagok ay tila naghuhugas sa huling bakas ng antok. Walang nagutos. Ang lahat ay gumagalaw na may iisang ritmo. Isang sayaw na matagal na nilang kabisado. Nagkatinginan sila isang tingin ng pasasalamat para sa ibinahaging pagkain, sa mga kwento, at sa katahimikang kanilang pinagsaluhan. Hindi na nila kailangang mag-usap. Sa katahimikan, ang kanilang mga kaluluwa ay nagkaunawaan. Tumayo sila at pinagpagan ang kanilang mga damit. Ang init ng araw ay hindi na kasing tindi ng kanina. Ito'y isa ng mainit na yakap, hindi isang mabigat na pasan. Nagsimula silang maglakad pabalik sa kani-kanilang bahagi ng bukirin. Tinatahak muli ang makikitid na pilapil. Ang kanilang mga hakbang ay mas magaan na ngayon. Mas may tiwala. Nauna si Tata Bercio. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga paa ay tiyak na nakatapak sa lupa. Sumunod si Mang Kiko. Ang kanyang paningin ay hindi na nakapako sa malayo, kundi nasa daan na kanyang nilalakaran. Bawat hakbang ay may layunin. At sa huli ay si Lito, na nagsimulang humimig ng isang lumang kundiman, isang awit tungkol sa pag-ibig at sa bukirin. Ang kanyang boses, bagamat hindi perpekto, ay naging perpektong saliw sa huni ng hangin at sa pagaspas ng mga palay. Pagdating nila sa lugar kung saan nila iniwan ang kanilang mga kagamitan, huminto sila saglit. Tiningnan nila ang trabahong naghihintay, ang mga damo na kailangang bunutin, ang lupang kailangang muling bungkalin. Kanina, ito ay tila isang bundok na kailangang akyatin. Ngayon, isa na lamang itong hamon na handa nilang harapin ng may bagong lakas. Isa-isang dinampot ang mga gamit. Ang tunog ng metal na humahawak sa kamay ay isang pamilyar na pakiramdam. Di naman ni Mang Kiko ang hawakang kahoy ng kanyang asarol. Ito'y makinis at mainit-init pa mula sa araw. Sa paghawak niya rito, hindi na niya ito tiningnan bilang isang simbolo ng pagpapagal, kundi bilang isang ekstensyon ng kanyang mga kamay, isang kasangkapan upang hubugin ang lupa at ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Naramdaman niya ang tibay nito, at sa tibay na iyon, nakahanap siya ng sariling lakas. Si Lito ay iwinasiwas ang kanyang itak sa hangin na tila isang mandirigmang naghahanda sa laban. Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ang trabaho ay isang laro, isang sayaw sa pagitan niya at ng lupa. Si Tata Berto naman ay kinuha ang kanyang pala na may paggalang na tila ito ay isang sagradong bagay. Para sa kanya, ang bawat gamit ay may kaluluwa, isang saksi sa lahat ng pawis na pumatak sa lupang iyon, at nagsimula silang muli. Ang ritmo ng kanilang pagtatrabaho ay nagbago. Hindi na ito mabilis at pilit. Ito'y mabagal, tuloy-tuloy, at may kumpas. Ang bawat pagbaba ng asarol ni Mang Kiko ay may bigat at layunin. Ang bawat pagtaga ng itak ni Lito ay may tiyaga. Ang bawat pagpala ng lupa ni Tati Berto ay isang gawa ng sining. Sila'y gumagalaw ng magkakasama ngunit magkakahiwalay. Bawat isa sa kanilang sariling mundo, ngunit konektado sa iisang layunin. Ang paligid ay sumasabay sa kanilang bagong enerhiya. Ang hangin ay tila humihinga kasabay nila. Ang mga palay ay sumasayaw sa kanilang galaw. Ang tunog ng kanilang mga kasangkapan ay hindi na ingay ng paggawa, kundi musika ng pagsisikap, isang martilyo na pumupukpok sa ritmo ng puso. Isang kwerdas na kumakalabit sa kaluluwa ng bukirin. Pinagmasdan sila ng hapon. Ang sikat ng araw ay nagiging kulay pulot-pukyutan.
na nagbibigay ng isang mahiwagang sinag sa buong kapaligiran. Ang pawis na muling pumatak sa kanilang mga noo ay hindi na pawis ng paghihirap, kundi pawis ng dedikasyon. Sa bawat damong kanilang binubunot, may isang alalahanin na nawawala. Sa bawat lupang kanilang binubungkal, may isang pangarap na itinatanim. Ang tanghalian ay tapos na. Ang pamamahinga ay lumipas na. Ngunit ang diwa nito ang diwa ng pagkakaisa, ng pag-asa, at ng payapang lakas ay nanatili. Dala-dala nila ito sa bawat kilos, sa bawat paghinga. Ang siesta sa ilalim ng puno ng mangga ay hindi isang pagtakas mula sa kanilang gawain. Ito ang puso ng kanilang gawain. Ito ang katahimikang nagbibigay lakas sa kanilang mga braso. Ang lilim na nagbibigay linaw sa kanilang mga isipan, at ang kwentong nagbibigay kahulugan sa kanilang pag-iral. At habang ang araw ay patuloy na bumababa, sila ay patuloy na nagtatrabaho. 3 anino na gumagalaw sa isang dagat ng ginto. Bawat isa ay isang buhay na patunay na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtigil, kundi sa pagpapatuloy ng may pusong nagpahinga. Ang hapon ay isang pintor na may sariling damdamin. Kung ang katanghalian ay gumuguhit gamit ang matingkad na ginto at nanliliwanag na init, ang hapon naman ay mas malumanay. Ang kanyang mga pinsel ay isinasawsaw sa mga kulay ng pulot, ambar, at sa dapit hapon, sa malamyos na lila at rosas. Ang liwanag ay hindi na isang bigat na dumadagan, kundi isang haplos na dumadampi. Ang bawat uhay ng palay ay tila nagliliwanag mula sa loob, at ang buong bukirin ay naliligo sa isang banal na sinag. Sa ilalim ng nagbabagong liwanag na ito, nagpatuloy ang 3 magsasaka. Ang kanilang mga galaw, na kanina'y puno ng panibagong lakas, ay naging mas mahinahon. Bawat kilos ay tila isang pasasalamat, isang pagkilala sa magandang araw na malapit ng magwakas. Ang hangin ay nagsimulang magdala ng ibang himig. Ang katahimikan ng mga ibon sa araw ay napapalitan ng unang huni ng mga kuliglig. Isang orkestra na dahan-dahang naghahanda para sa kanilang pagtatanghal sa gabi, at sa isang sandali na hindi pinag-usapan, na tila itinuro ng isang di nakikitang kamay, sabay-sabay silang huminto. Itinayo nila ang kanilang mga katawan mula sa pagkakayuko, inunat ang kanilang mga likod, at humarap sa kanluran. Doon, sa abot tanaw, ang araw ay isang nagliliyab na bilog na dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Walang nagsalita. Ang sandaling iyon ay para lamang sa panunood, sa paghinga, sa pagiging bahagi ng isang walang hanggang milagro para kay Mang Kiko. Ang paglubog ng araw ay isang mapait na tamis. Ang bawat sinag na nawawala sa bukirin ay tila isang araw na lumilipas, isang araw na papalapit sa pag-alis ng kanyang anak. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang maningning na mga kulay sa langit, ibang damdamin ang nanaig. Nakita niya ito hindi bilang isang pagwawakas, kundi bilang isang pangako. Ang araw na ito na lumulubog sa Pampanga ay ang parehong araw na sisikat bukas sa Maynila. Ang parehong araw na magbibigay liwanag sa landas na tatahakin ni Junjun. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi isang kawalan, kundi isang tulay na gawa sa liwanag. Ang lungkot sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pag-unawa. Isang payapang pagtanggap na ang pag-ibig ng isang ama ay kayang maglakbay ng higit pa sa kayang abutin ng tanaw. Si Lito, sa kanyang simpleng pananaw, ay namangha. Para sa kanya, ang tanawin ay isang regalong hindi matutumbasan ng salapi.
Grabe. Bulong niya sa kanyang sarili. Isang salitang puno ng pagkamangha. Ang mga kulay kahel, pula. Lila ay tila isang piyesta para sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang dalisay na galak. Ang pasasalamat ng isang taong pinagpala na masaksihan ang gayong kagandahan. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila natunaw, pinalitan ng isang pakiramdam ng pagiging maliit, ngunit mahalagang bahagi ng isang napakalaki at napakagandang mundo. Ang paglubog ng araw ang siyang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya mahal ang buhay sa bukid. Ang bawat araw ay nagtatapos sa isang obra maestra. Si Tata Berto naman ay nakatayo na tila isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, na para bang dinaraman niya ang tanawin sa halip na tinitingnan lamang ito. Para sa kanya, ang paglubog ng araw na ito ay isa lamang sa libo-libong paglubog na nasaksihan na niya mula sa mismong bukirin na iyon. Nakita na niya itong lumubog sa mga panahong may masaganang ani at sa mga panahong may tagtuyot. Nakita na niya itong lumubog noong siya'y isang batang tulad ni Lito at noong siya'y isang amang tulad ni Mang Kiko. Ang araw ay isang matandang kaibigan, isang tapat na kasama na laging tumutupad sa kanyang pangako na magbabalik kinabukasan. Sa bawat paglubog, nararamdaman niya ang pulso ng panahon, ang walang katapusang siklo ng buhay. Hindi ito nagdudulot sa kanya ng lungkot o saya, kundi ng isang malalim na kapanatagan. Ang lahat ay nasa ayos. Ang lahat ay nagpapatuloy nang ang huling piraso ng araw ay nagtago na sa likod ng mga bundok at ang kalangitan ay naging isang malawak na kambas ng malalamlam na kulay. Sabay-sabay silang humingan ng malalim. Ang palabas ay tapos na. Muli, walang salita. Isang tango lamang mula kay Tati Berto ang nagsilbing hudyat. Oras na para tapusin ang gawain, ngunit ang kanilang huling mga gawain ay hindi na pagtatrabaho. Ito ay isang ritual ng paghahanda para sa gabi. Maingat na nilinis ni Lito ang kanyang itak. Tinatanggal ang bawat piraso ng damo at lupa na dumikit dito bago isinukbit sa kanyang baywang. Sinigurado ni Mang Kiko na ang daloy ng tubig sa maliit na irigasyon na malapit sa kanyang taniman ay tuloy-tuloy, ngunit hindi malakas. Sapat lamang para mabasa ang lupa sa magdamag. Si Tata Berto naman ay inayos ang ilang mga uhay ng palay na yumuko ng husto, na tila inihahanda sila para sa mahimbing na pagtulog. Ang mga kilos na ito ay puno ng pag-aalaga. Ito ang kanilang paraan ng pagsasabing, "Salamat sa araw na ito. Magpahinga ka ng mabuti." Sa lupang bumubuhay sa kanila, nang ang lahat ay maayos na, sinukbit na nila ang kanilang mga bayong at nagsimula na ang kanilang paglalakbay pa uwi. Ang takip silim ay mabilis na bumababa. Ang dating luntian at gintong bukirin ay naging isang tanawin ng mga anino at silweta. Ang hangin ay lalong lumamig at ang amoy ng gabi ang amoy ng hamog. Nang namumulaklak na dama de noche mula sa malayo, ay nagsimulang pumalit sa amoy ng araw at lupa. Naglakad sila sa pamilyar na landas. Ang kanilang mga yabag ay lumilikha ng isang mabagal at pare-parehong tunog. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katahimikan ng pagod, kundi katahimikan ng pagiging kontento. Mukhang uulan nga bukas. Basag ni Tata Berto sa katahimikan. Ang kanyang mga matay nakatingin sa mga namumuong ulap sa hilaga. "Mas mabuti nga po yun, Tata Berto," sagot ni Lito, "para hindi na tayo mag-igib pa ng pandilig. Biyaya din yan." "Oo,
Sang-ayon ni Mang Kiko, basta't wag lang lalakas at magiging bagyo, mga simpleng usapan ng mga taong ang buhay ay nakatali sa panahon, sa lupa at sa langit. Ang kanilang mga alalahanin at pag-asa ay kasing simple at kasing lalim ng mga bagay na ito sa di kalayuan. Isa-isang nagsimulang sumindi ang mga ilaw mula sa mga bahay sa kanilang baryo. Ang bawat ilaw ay isang bituin sa lupa, isang palatandaan ng tahanan, ng init, at ng pamilyang naghihintay. Ang mga tunog ng bukid ay unti-unting napapalitan ng mga tunog ng baryo, ang malayong tahol ng aso, ang tunog ng motorsiklo, ang sigawan ng mga batang naglalaro pa sa lansangan. Nakarating sila sa isang sangandaan. Dito na sila maghihiwa-hiwalay ng landas. Si Lito ay kakaliwa, si Mang Kiko ay kakanan, at si Tata Berto ay didiretso pa. O, sige na, sabi ni Tata Berto. Bukas ulit, sa awa ng Diyos. Sige po, Tata Berto. Ingat po kayo. Sabay na sabi ni Kiko at Lito. Kayo rin. Ikumusta mo na lang ako kay Aling Rosa. Kiko. Pahabol ng matanda. Makakarating po. Naghihiwalay sila ng walang mahabang paalam. Isang tango. Isang ngiti. Sapat na yon. Ang kanilang pagsasama ay hindi nagtatapos dito. Ito'y pansamantalang humihinto lamang, tulad ng araw na lumubog, na may pangakong magbabalik muli. Nagpatuloy si Mang Kiko sa kanyang paglalakad. Ilang hakbang na lang at nasa kanyang tahanan na siya. Nakita niya ang ilaw sa kanilang bintana, isang mainit at nag-aanyayang liwanag. Naamoy niya ang usok mula sa kanilang kusina, ang pamilyar na amoy ng sinaing at ng pinipritong isda. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa loob, ang boses ng kanyang asawa at ng kanyang bunsong anak. Huminto siya sa harap ng kanilang munting tarangkahan. Dito, sa hangganan ng bukid at ng kanyang tahanan, naramdaman niya ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Sa labas ng bakod na ito, siya ay isang magsasaka, isang manggagawa ng lupa. Ngunit sa paghakbang niya papasok, siya ay magiging isang asawa, isang ama, isang haligi ng tahanan. Huminga siya ng malalim, pinakawalan ang huling bakas ng pagod ng buong araw. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilapat sa kanilang pinsuan. Bago pa man siya kumatok, bumukas na ito. At sa liwanag na nagmumula sa loob, nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang asawa. Isang ngiting nagsasabing, maligayang pagbabalik. Dito, sa yakap ng kanyang pamilya, nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Dito, kumpleto ang kanyang mundo. Ang pagbukas ng pinto ay pagbubukas ng isang mundo. Sa pagpasok ni Mang Kiko, ang amoy ng lupa at pawis na dala niya mula sa buong araw ay sinalubong ng amoy ng tahanan, ang halimuyak ng mainit na kanin, ang nag-aanyayang bango ng pritong isda, at ang pamilyar na samyo ng kanilang munting bahay na yari sa kahoy at sa wali. Agad siyang niyakap sa binti ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Ana, na may hawak-hawak pang manika. Itay, umuwi ka na po. Masayang bati ng bata. Binuhat siya ni Mang Kiko. At sa isang iglap, ang lahat ng pagod mula sa maghapon ay tila naglaho. Hinalikan niya ang pisngi ng anak na may amoy ng pulbos at gatas. Oo, anak, narito na si Itay. Lumapit ang kanyang asawang si Rosa. Kinuha ang bayong mula sa kanyang kamay
at pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang duster. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Walang maraming tanong. Ang isang tingin lang ay sapat na para malaman ang lahat. Magpahinga ka na muna, Kiko. Hahainan na kita. Kumusta ang araw mo? Mabuti naman, sagot ni Mang Kiko. Ibinababa si Ana. Medyo mainit kanina, pero masarap ang pahinga namin sa tanghali habang si Mang Kiko ay nagpapalit ng damit. Ang isipan ng mananalaysay ay panandali ang lumipad sa iba pang tahanan. Sa dulo ng kanilang kalye, sa isang bahay na may tanim na mga orkidyas sa bintana, masayang pumasok si Lito. Sinalubong siya ng kanyang matandang ina na nag-aabang sa may pintuan. "Nay, heto po," sabi niya. At inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na ibong inukit sa kahoy. Simple lamang ang pagkakagawa, ngunit bakas ang tiyaga. Napangiti ang kanyang ina. Hinaplos ang pisngi ng anak. "Hay, naku, ikaw talagang bata ka. Salamat." "Anak." Ang simpleng regalo ay nagdala ng kislap sa mga mata ng matanda. Isang kislap na mas mahalaga pa sa anumang hiyas. Sa kabilang dako ng baryo, sa isang munting kubo na nakatayo malapit sa ilog, tahimik na umuwi si Tata Berto. Ang kanyang tahanan ay simple, payak. Walang asawang sasalubong, walang anak na yayakap. Ngunit ang kanyang tahanan ay hindi walang laman. Ito ay puno ng mga alaala, ng katahimikan, at ng malalim na koneksyon sa kalikasan. Nagsindi siya ng kanyang gasera, at ang liwanag nito ay nagbigay ng mainit na kulay sa loob ng kubo. Naghanda siya ng kanyang hapunan, isang mangkok ng kanin at isang pirasong tuyo. Pagkatapos kumain, umupo siya sa kanyang tumba-tumba sa may bintana. Nakatanaw sa bukirin na ngayon ay natutulog sa ilalim ng buwan. Ang kanyang pag-iisa ay hindi kalungkutan. Ito ay isang pagpili, isang mapayapang pakikipag-isa sa mundong kanyang ginagalawan. Ang ihip ng hangin sa gabi ang kanyang kausap, at ang mga bituin ang kanyang mga kasama. Bumalik ang ating tingin sa tahanan ni Mang Kiko. Ang hapagkainan, kahit simple, ay puno. Puno ng pagkain, puno ng kwento, puno ng tawanan. Ikinuwento ni Ana ang kanyang paglalaro. Ikinuwento ni Rosa ang kanyang pagpunta sa palengke. Nakikinig si Mang Kiko. Sumasagot. Tumatawa. Ang kanyang presensya ay buo. Hindi na siya ang amang ang isip ay nasa Maynila, kundi isang amang naroroon sa sandaling iyon para sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, habang hinuhugasan ni Rosa ang mga plato at naghahanda na sa pagtulog si Ana, lumabas si Mang Kiko sa kanilang batalan. Umupo siya sa isang bangkong kahoy at tumingala sa langit na puno ng bituin. Ang hangin ng gabi ay malamig at malinis. Dito, sa katahimikan, isa-isang bumalik sa kanya ang mga tagpo ng araw na nagdaan. Naalala niya ang nakakapasong sikat ng araw sa kanyang likod, ang bigat ng asarol sa kanyang mga kamay, at pagkatapos, ang imahe ng puno ng mangga, ang lilim nito, ang banig na kanilang nilatag, ang amoy ng adobo, ang tamis ng hinog na mangga, ang lasa ng bibingka ni Aling Nena. Narinig niya sa kanyang isipan ang malakas na tawa ni Lito, ang mahinahong boses ni Aling Nena, at ang mga salitang puno ng karunungan ni Tata Berto. Ang ugat, Kiko. Basta't matibay ang pagkakakapit niya sa lupa. Napangiti si Mang Kiko. Ngayon, naiintindihan na niya ng lubusan. Ang lupa na tinutukoy ni Tata Berto
ay hindi lamang ang lupang binubungkal sa Pampanga. Ito ang lahat ng bagay na nagbibigay tibay sa pagkatao ng isang tao. Ang pamilya, ang mga kaibigan, ang mga aral, ang mga alaala, ang tahanang ito, ang pagmamahal ni Rosa, ang yakap ni Ana, ang mga tawanan nila sa hapagkainan. Ito ang lupa ni Junjun. Ito ang ugat na hindi mabubunot kahit saan man siya dalhin ng hangin. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang malawak na pagtitiwala. Isang pagtitiwala sa kanyang anak, sa kanyang pagpapalaki, at sa buhay mismo. Ang pag-alis ni Junjun ay hindi isang pagkawala, kundi isang pagtatanim sa ibang bukirin. At alam niyang balang araw, ito ay mamumunga rin. Tumingin siya sa kadiliman, sa direksyon ng bukirin. Naisip niya ang mga palay na tahimik na lumalago sa gabi, umiinom ng hamog, nag-iipon ng lakas para sa pagsikat ng araw bukas. Ganoon din sila. Ang tanghalian nila ay hindi lamang isang pahinga. Ito ang hamog na nagbigay buhay sa kanilang mga kaluluwang napapagod. Ito ang katahimikang nag-ipon ng kanilang lakas para harapin ang hapon. Ang simpleng pagsasalo-salo sa ilalim ng puno ay ang pinakamahalagang ani ng araw. At bago ka matulog ngayong gabi, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang natutunan ni Mang Kiko. Ang buhay ay hindi nasusukat sa lawak ng bukirin na iyong inaari o sa dami ng palay na iyong inaani. Hindi ito nasusukat sa taas ng pangarap o sa layo ng nararating. Ang buhay, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay nasusukat sa mga sandali ng pamamahinga sa pagitan ng bawat pagpapagal. Ito ay nasa init ng ibinabahaging kape sa umaga, nasa lilim ng isang puno sa katanghalian, nasa kwentuhan ng mga kaibigan, nasa tamis ng isang hinog na prutas, nasa payapang pagtulog habang ang mundo ay nagpapatuloy sa kanyang pag-ikot. Ito ay nasa pag-uwi sa isang tahanang naghihintay at sa paghahanap ng kapayapaan sa isang tahimik na gabi. Ang mga magsasaka ng Pampanga ay babalik muli sa bukid bukas. Muli silang magpapagal sa ilalim ng sikat ng araw. Muli silang mapapagod, ngunit alam na nila ang sikreto. Alam nilang sa pagdating ng katanghalian, may isang puno ng mangga na mag-aalok ng kanyang lilim. May mga kaibigang maglalatag ng banig. May mga baon na paghahatian. At may katahimikang muling maghihilom sa kanilang mga puso, sapagkat ang tunay na yaman ay hindi inaani mula sa lupa, kundi sa katahimikang natatagpuan sa pagitan ng bawat pagod. Sa isang simpleng tanghalian sa bukirin ng Pampanga. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Ngunit ang diwa ng puno ng mangga ay mananatili. Naway sa paghahanap natin ng ating mga pangarap sa gitna ng maingay na mundo, hindi natin makalimutan ang mga simpleng lilim, ang mga sandaling nagbibigay pahinga sa ating mga puso. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong paglalakbay kasama sina Tata Berto, Mang Kiko, at Lito. Salamat sa iyong pag-upo sa ilalim ng puno, sa pagtikim sa kanilang simpleng pananghalian, at sa pagiging saksi sa kanilang payapang hapon. Ang iyong pakikinig ay isang regalong nagbibigay buhay sa kanilang simpleng kwento. Ang bawat pagtatapos ay simula ng isang bagong paghihintay. Sa mga susunod na gabi, may mga bago tayong kwentong sisilipin. Mga bagong bintana patungo sa mga pusong simple, ngunit puno ng pagmamahal at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panaginip. Naway maging mahimbing ang iyong pagtulog at dalawin ka ng mga pangarap na kasing payapa ng bukirin sa takip silim. Magandang gabi, kaibigan.